Alam nyo, sa totoo lang, hindi lahat ng lessons sa buhay nangyayari sa loob ng classroom. Minsan nga, mas malalim pa ang mga natutuhan natin sa mga lugar na hindi naman official. At sa buhay ni Rizal, isa sa mga ganitong moment ay nangyari sa Binyan. Hindi lang sa pag-aaral niya ng Latin and Spanish, kundi sa pagkatuto niya ng sining ng pagpipinta. Usually, kapag narinig natin ang pangalan ko si Rizal, ang unang pumapasok sa ating isipan ay national hero, matalino, talented, pogi, para ba sa kanya na lahat. Hindi na tayo makarelate ng mga ordinaryong tao. Pero today, let us set that title aside for a moment. Tingnan natin si Rizal bilang isang simpleng tao. Natatakot, na-homesick, nasasakot sa away, madalas din napapagalitan. Minsan nga siguro, gusto lang din niya umuwi. Parang isang karaniwang bata na dumaan sa hirap ng paglaki. Katulad lamang din natin. Buwan ng Hunyo 1869 hanggang buwan ng Disyembre 1870. Noong nasa Binyan pa ang around 9 years old na si Jose Rizal, ang pangunahing pakay niya roon ay para mag-aral sa ilalim ng Maestro Justiniano Aquino Cruz. Pero, sa likod ng formal education na iyon, may isa pa siyang natagpuang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. At iyon ay ang sining ng pagpipinta. Sa bahay ng isang matandang pintor na kilala bilang sa tawag na Pancho, natuklasan ni Rizal at ng kanyang kaklaseng Jose Guevara ang isang mundo na iba sa loob ng classroom. Hindi naman ito isang marayang art studio. Actually, wala itong high-tech equipments. Wala rin yung mga iniisip natin na high-end painting materials. Wala itong social or granding setup. Walang kaueyan. Pero doon, sa simpleng lugar na iyon, natuto sila mag-observe, mag-copy, at unti-unting nahubog ang kanilang kakayahan. And here's the interesting part. Hindi naman kasi si Rizal nag-umpisa bilang master kaagad. Nag-umpisa siya bilang batang learner. Dito ako mas napapaisip Kasi di ba sa panahon natin ngayon, sobrang dali na lang sabihin, next time na lang ako mag-aaral ng new skill. Next time na lang ako mag-practice. Ay, saka na lang ako nasali sa leadership kung kaya ko na, kung capable na ako. Next time na lang ako mag-uumpisa. Hindi ganyan si Rizal Si Rizal hindi siya nagpa-procrastinate. Hindi siya naghihintay na maging perfect ang setup. Hindi na hinintay na magkaroon muna ng magandang studio bago matuto. At that very moment, he started where he was. With what he had, and with the willingness to learn. Doon ako tinamaan Kasi, actually, madalas, marami akong pinagliliban ng opportunities. Marami akong nasasayang ng skills. Sa hobbies, meron akong hobbies. Nag-enjoy ako mag-play ng musical instruments. Gusto kong mag-take pictures, mag-document, mag-practice ng videography, digital arts. Interested din ako mag-aral ng Bible. Siyempre, mag-share ng salita ng Diyos. Pero, mostly naman doon, hindi ko naman siya pa-practice. Kasi napapabayaan ko. Hanggang sa punto na nakakalimutan ko na lang. Kasi yun nga, iniisip ko na hindi naman ako ganun kagaling, nakakahiya. Wala naman akong sapat na tools or like mga equipment para makapagsimula. Anyways, ang aral ni Rizal, malinaw. Hindi mo kailangan ng perfect conditions para magsimula. Minsan, kailangan mo lang ng courage to begin. Para sa ating henerasyon, sobrang relevant nito. Maraming kabataan ngayon, ang feeling nila, kailangan mo na maging mahusay bago magsimula. Kailangan mo na ng pera, validation, equipment, confidence, or perfect timing. Kaya ang ending tuloy, walang nasisimulan. Rizal reminds us na may halaga ang bawat maliit na simula. May halaga ang simpleng hobby, may halaga ang quiet practice, may halaga maging ang mga bagay na iniisip natin na parang maliit lamang. Pero yun pala ang magbubukas ng mas malaking purpose natin bukas. At higit sa lahat, mahalaga rin ang mga taong tulad ni Juancho. Sila ay maring ating mga guro, mga simpleng mentor, ating mga magulang, kaibigan, at maging spiritual guides na hindi man sila laging sikat, pero napakalaki ng ambag. Tandaan, hindi lahat na nagtuturo ay nasa spotlight. Minsan, ang mga taong tunay na tumutulong sa atin ay yung mga taong tahimik lang, pero sincere. Kaya, para sa mga henerasyon ngayon, huwag tayo laging maghihintay sa perfect timing. Kadalasan, ang perfect time ay hindi bukas, hindi sa susunod na araw, hindi sa next year, kundi ngayon. Though hindi naman talaga siya applicable sa lahat ng pagkakataon. Pero the point is, huwag na natin hintayin na dapat may ganito muna tayo, may ganyan muna tayo, may pera, kompleto tayo sa gamit bago tayo magsimula. Huwag na natin hintayin na ay dapat may sapat mo na akong confidence bago ako mag-start mag-grow. Start now, start small, start where you are. At tulad ni Rizal, baka sa ordinaryong simula natin makita ang extraordinary purpose natin sa hinaharap.